yan sa atin para tumayo sa entrance kasi kailangan magpagamit din kayo sa Panginoon na dito magsalita. Salita ng Diyos. Kaya kailangan nga hindi natin ikahiya salita ng Diyos. Yan natin. O sa buhay man natin, o ano man ang nararanasan natin sa buhay natin, huwag natin ikahiya para sa Panginoon. Kaya nga sabi dito sa Roma 12:1 at saka 2. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag. Kasi ang cellphone ko patay-patay. Wala na rin patay na rin, kaya wala na tayo. Pagpili natin na magkaroon na tayo doon. Maayos yung ating TV. Kasi wala na tayo. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Ito ay siguro noong panahon, kay Apostol Pablo, isang salita ito na Apostol Pablo na nakikiusap siya doon sa mga taga-Roma. Dahil yung siguro yung mga kapatiran, mga tao din doon, ang buhay nila, nakikita ni Apostol Pablo nga, kaliwat kanan siguro ang kanilang hindi sentro sa Panginoon. Hindi sentro ang kanilang pagsimba sa Diyos. At nakikita natin talaga ngayon sa panahon ngayon. Sa mundong ito, maraming nagsabi nga nagsisimba sila sa Diyos. Sila may Diyos. Pero ang kanilang pagsamba ay maraming bagay nga hindi maitanim sa isip na naayon sa kalooban ng Panginoon. Kaya ito'y pakiusap ni Apostol Pablo hanggang ngayon sa atin, hindi lang noong panahon. Hanggang ngayon, nakikiusap siya sa atin na tayo ialay natin nga sentro. Lalo na ngayon panahon Christmas, sa buong taon natin, buhay natin. Kailangan nga ibigay natin ang ating buhay. Ito isang patotoo nga sa isang taon, nakikita natin nga ang buhay natin, ibinibigay natin sa Diyos. Ang kanyang nais sa buhay natin at kalooban niya sa buhay natin na tayo ay sambahin natin. Ano man ang ginagawa natin sa buhay natin, isentro natin sa Kanya. Ipapasalamat natin sa Diyos nga walang ibang nagbigay sa atin ng buhay. Walang ibang nangako sa atin, kundi siya lamang ang ating Diyos nga nagbigay sa kanyang bugtong na anak nga si Kristo, nga inaalay ang kanyang buhay. Binigay ng Diyos ang ating Panginoon upang magkaroon tayo ng buhay. Ito ang karapat-dapat nga natin tingnan natin sa buhay natin nga gaano na lang ang kanyang pagmamahal sa atin. Kahit iisang anak lamang ng Diyos, ibinigay niya para sa pagmamahal sa atin. Upang tayo magkaroon ng buhay nga huwag tayo mapahamak. Hindi yung kaisipan natin sa kanan tayo dadaan, sa kaliwa tayo isip. Ang nais niya, maisintro natin ang ating pag-ibig sa Kanya, ang ating pagsamba sa Kanya. Dahil sa buhay natin, ay tunay nga ang nararanasan natin na ang hindi. Maraming mga pagsubok sa buhay natin. Subalit, nais ng Diyos nga doon lamang sa Kanya. Walang mahirap para sa Kanya kung tayo ay maituon natin ang ating pag-iisip at ialay natin sa Kanya. Kaya nararanasan natin sa buhay natin kung wala tayo sa ating Panginoong Kristo, maraming pagsubok na dumadating sa atin. Pero babalik pa rin tayo. Bilang mga anak, babalik pa rin tayo at isintro pa rin. Doon pa rin sa ating Panginoong Kristo ang ating paglapit sa Kanya. Walang ibang solusyon sa buhay natin kundi ang ating Panginoong Kristo.
Kasi kung gaano man kahirap sa nararanasan natin itong buong taon sa buhay natin, wala ibang nating lapitan. Wala ang iba tayong kadlungan at sandigan sa buhay natin, kundi ang Panginoon Kristo. Sa buong pamilya natin, gaano man nga nararanasan, anuman ang ating kawalan sa ating buhay, o anuman ang kahirapan, Panginoong Kristo pa rin. Kaya sabi niya, kailangan ialay natin ang buhay sa ating Panginoong Kristo dahil wala tayong magagawa sa ating sarili. Kung kahit paanong gawin natin, kahit paanong mayroong kang talento, anumang kaalaman na sa iyo, kung wala si Kristo sa buhay natin, walang kabuluhan ang lahat ng mga bagay nga anuman mayroon tayo. Subalit kung si Kristo na sa ating buhay, kaya nga sabi nga nung message ni Pastor Glibe noong nakaraan linggo, nga sabi niya nga, kung gaano tayo kasaya nga makatanggap tayo ng kunting bagay, di ba? Pag nakatanggap lang tayo ng kunting bagay, di ba masaya tayo? Kung gaano yung puso natin masaya kahit wag na. Minsan kasi, may mga tao kasi nagreklamo. Kunti yung share nga sa akin, Rosie, may namasko sa kanya, binigyan niya ng 50 pesos at ibang bagay. Nagalit pa sa kanya kay bakit yun lang ang binigay sa kanya. O di ba? Sabi ko, kasi wala si Kristo sa buhay niya. Mahalaga sa kanya yung bagay na hinihingi niya sa tao. Pero kung si Kristo na sa atin, walang ibang magbigay sa atin kahit kunting bagay. Ang Diyos magpupuno. Si Kristo magpuno sa atin sa anumang kawalan natin. Sa kunting bagay, magkaroon. Kasi pangako niya, shall be added unto you, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be added unto you. Kaya yung mga bagay na anumang kawalan sa atin, hindi yung mga bagay na magpuno kagalakan na kasiyahan sa buhay natin, kundi ang magbigay sa atin pagpuno kasiyahan, kundi si Kristo lamang. Kung si Kristo na sa atin. Kaya sa ating buhay ngayong Kapaskuhan, di ba, nakatanggap tayo ng mga bagay dahil si Kristo ibinigay ng ating Diyos. Anak niya binigay niya kay isang anak. Kaya yung ating gift giving, isang halimbawa lang yan, isang example lang yan, nga pagbibigay sa atin ng mga bagay. Subalit ang higit sa lahat, nga ibinigay sa atin si Kristo, iyan ang kagalakan. Yan ang mahigit na binigay sa atin. Kagalakan sa ating puso kung si Kristo na sa ating buhay. Kaya nga sa Kapaskuhan ito at darating naman ay yung bagong taon. Di ba nag-iisip na rin tayo kung anong ihanda natin? Ano kaya ihanda ko ngayong bagong taon? Kaya hindi dapat natin isipin yan. Ang Diyos ang nakakaalam sa pangailangan natin sa atin para example sa bagong taon na ibinigay sa atin. Kaya nga, sa mundong ito, sabi nga dito sa verse 2, huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos. Kung ano ang mabuti, kalugod-lugod, at ganap na kalooban niya. Ganap na kalooban niya. Kung anong masaya lang sa atin, kung anong mayroon tayo na may handa, yun lang, huwag natin isipin na kasi sa mundong ito talagang kaliwat kanan yung kasiyahan yung nag-ano kung maihanda kung ano kung mayroon sa akin, huwag na tayo umayon sa mga takbo ng mundong ito nga kung paano kasiyahan. Talagang nakikita mo talagang nakikita mo yung maraming handa.
At meron akong nakita nga talagang ang daming mga handa. Hindi rin mo naman na makain yan eh. Hindi mo rin maubos yan kainin. Ng mga handa nga inanda mo. Malaga, mayroon kang bigay, mayroon kang makain sa isang pamilya. Okay na yun. Pero sabi nga, 500 tama na. Pero kulang pa rin, sabi nga ni Krisa, anong mabili sa 500 naman? Yan pang nutsiboy na. Nutsiboy na, buhay na nutsi. Baliktad din na lang yan. Kaya, dagdagan mo pa rin nga para makain sa buong pamilya. Ang mahalaga nga tayo buong pamilya. Masaya, mayroong sa pagdating ng bagong taon, ay masaya na tayo kung may anong mayroon sa atin. Ngayon, kung wala ka man, mangungutang ka, bayaran mo pa yan. Kung mangutang ka, bayaran mo pa yan pagdating ng wala ng bagong taon, wala Pasko, tapos na tayo sa Pasko, nakasurvive naman. Kami, ang handa namin dito, dalawang klase lang. Yung handa na. Mayroon nagbigay sa amin ng kuan, talagang yun ang hindi namin inasahan. May nagbigay sa amin ng litson. Talagang yun ang amin pang Christmas namin nga pagkain. At saka yung mga regalo sa kanila ng mga yun ang amin pagkain. Kaya huwag natin isipin nga yan sa bagong taon, huwag na natin gayain kung ano man yung mayroon sa mga may kaya, may pera. Ang isipin natin nga masaya ang buong pamilya, anuman ang ihanda natin, bigyan natin kalukuran ang Diyos. At ito ang mahalaga, nga pasalamatan natin ang pamilya natin, kung ano man ang sa inyong pamilya. At ang Diyos ang magpuno niyan. Kailangan natin isintro natin at ialay natin. Yun lang ang importanteng maialay natin sa ating Panginoong Diyos, sa ating Panginoong si Kristo nga ibinigay. Yun ang importante nga si Kristo ibinigay sa atin. Buhay upang tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan ang pamasko nga ibinigay sa atin ng Diyos.